Ang presyo po ni XRP ay kasalukuyang nakatayo sa antas o price level na $1.08 sa ating monthly chart. Sa kabila ng kasalukuyang galaw na ito, may mga mapanuring mata ng mga eksperto sa market ang nakakita ng isang napakalaking setup na posible pong magtulak sa presyo ng higit sa 5 beses ang itaas. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano binigyang linaw ng kilalang crypto investor dito na si Lal Kakuker ang kanyang nakikitang target na $6.02 para kay XRP. Kasabay ng mga balita ukol po sa regulasyon na pinag-uusapan sa buong industriya. Hindi natin kailangang magmadali dahil aalamin natin ang bawat detalye ng paksang ito ng paunti-unti at malinaw. At simulan natin sa ating unang katanungan kung bakit ba bumuo ng multi-year pattern sa XRP sa mga nakalipas na mga taon. Yan, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng market structure matapos po ang pag-abot ng XRP sa peak nito noong early 2018. Ayan, dito po yan. Ayan. Pumasok po ang asset sa isang napakahabang multi-year symmetrical triangle pattern. At ito po yung binubuo ng dalawang kulay itim na linya dito na bumubuo ng symmetrical triangle. Ayan. Makikita natin dito ang upward trend line. Ito po yan. At ang pababa habang ang lower trend line naman ay pataas. Ayan. Ang klase po ng price compression na ito sa loob ng ilang taon ay nag-iipon ng napakalaking potential energy sa market. Isang matinding pressure ang nabuo dahil ang mga buyers ay nagtitinda o nagbebenta ay nakatagpo. Nagtagpo po sila sa isang masikip na sulok. Dito po yan. Ayan, nagkabanggaan na sila dito. Para sa akin, ang matagal na pag-ipon po ng enerhiya dito sa loob ng triangle na ito, ang pinakamagandang patunay na ang market ay naghahanda para sa isang malaking pagsabog. Noong late 2024, ayan, dito po yan. Malapit na po sa dulo. Ayan, ang 2024. At makikita po natin na dito na po mismo na nangyari na rin ang breakout na nagtulak po sa asset ng agresibo pataas. Ayan, kitang-kita na natin yung malaking bullish candlestick na yan. Yan po ang kanyang naranasang agresibong pagtaas. Ito po ay direktang resulta ng structural resolution na nagdala kay XRP lampas po ng presyong $3. Hanggang sa tuluyan po itong umabot sa all-time high na $3.65 noong July po ng nakaraang taon. Pero syempre hindi po nagtagal sa XRP sa tuktok na iyan. At makikita po sa chart na ito ay binigyan ng markang week high. Ayan, ang week high. Ito po yan, kulay red. Binigyan ito ng markang week high dahil agad ding bumaba ang presyo. Ibig sabihin ang pag-akyat na ito ay nangailangan ng karagdagang pundasyon upang maging permanenteng takanan ng presyo. Ang ganitong galaw ay karaniwan po sa mga malalaking digital assets kung saan ang unang pagsubok sa tuktok ay madalas na sinusundan ng isang malalim na retest upang linisin ang order books. Ngayon, ano naman ang meron sa ascending channel na tinirikan ni XRP ngayon? Ayan. Matapos po ang makasaysayang breakout mula sa symmetrical triangle na ito, si XRP ay pumasok naman sa isang ascending channel kung saan ito kasalukuyang nagtitrade. Yan, sa kasalukuyan, ang lower boundary o ang ilalim ng channel na ito ay nagsisilbing matibay na support malapit po sa kasalukuyang presyo. Yan, ito po yan.
Yung dalawang dashed line na pataas, yan po ang ascending channel pattern natin dito. Ayan, ang projected path na ibinahagi po ni Silal Coker dito ay nagpapakita na ang presyo ay posibleng dumaan muna sa retest ng lower boundary na ito bago tuluyang gumawa ng malakas na pagbaliktad pataas patungo sa $6.02 itong si XRP. Sa aking opinion, ang pagbaba po ng presyo patungo dito sa lower boundary ng ascending channel na ito ay isang malusog na pangyayari sa market. Kung susuriin po natin ang mahahalagang turning points dito po sa chart, makikita natin ang mga markang break of structure at saka change of character na nagpapatunay ng shift patungo sa pagiging bullish noong 2024 rally. Ang kasalukuyang pullback mula po sa weak high zone ay hindi dapat ikabahala ng mga nag-aabang, kundi dapat itong ituring na isang natural na retest ng structure sa loob ng channel na ito. Kapag ang lower boundary ay humawak po ng maayos at hindi po nabasag, ayan, o nanatili ito ang magsisilbing pinakamatibay na pundasyon para po sa susunod na malaking alon o wave patas. Ang bawat retest ay isang paraan ng market upang kumpirmahin kung sino ang may control. At sa pagkakataong ito, ang mga buyers ay mukhang nag-aabang lamang po dito sa ibaba. At ngayon, paano naman makakatulong ang Clarity Act sa hinaharap ni XRP? Bukod po sa technical na aspeto ng chart, binigyang diin din ni Coker ang isang malaking regulatory catalyst na kasalukuyang pinag-uusapan sa United States. Ayon po sa kanyang pagsusuri, sa XRP ay posibleng makinabang ng husto, katulad o higit pa kay Ethereum, sakaling tuluyang pong maipasa ang Clarity Act. Tinawag niya si XRP bilang mas institutional at saka mas akma po sa sistema ng mga Amerikano kumpara sa ibang mga asset tulad ng Ethereum. Kaya naman itinuturing niya itong isa sa mga pinakamalakas na contender para sa darating na bull run. Sa kasalukuyan, ang Clarity Act ay naghihintay pa rin ng botohan sa Senate floor. Kaya naman ang opisyal na pagpasa nito ngayong taong 2026 ay nananatiling isang inaabangang kaganapan. Sa aking opinyon, ang usapin po tungkol sa regulasyon ay laging nagbibigay ng malaking epekto sa kumpiyansa ng mga malalaking investors. Ang katotohanan na ang isang eksperto ay hayagang nagsabi na si XRP ay may mas malinaw na katayuan para sa mga institution ay nagpapakita po ng pagbabago sa tingin ng industriyang ito. Kapag ang isang batas tulad po ng Clarity Act ay tuluyang naging ganap na batas, ang takot ng mga malalaking kumpanya na pumasok sa market ay mababawasan po ng sobra. Hindi na ito basta-basta usapin ng haka-haka, kundi usapin na ng malinaw na legal framework. Kung si XRP ay kilalanin bilang mas institutional at mas angkop sa regulasyon ng United States, ang pagpasok ng pondo mula sa mga tradisyonal na bangko at financial institutions ay magiging mas mabilis at mas malaya. Ito po ang dahilan kung bakit ang balitang ito ay kasing halaga ng anumang nakikita natin sa mga galaw ng presyo sa chart. Bakit ang lower channel boundary ang pinakamahalagang level sa ngayon? Ang buong setup na ito ay nakasalalay po sa isang napakahalagang kondisyon. Balikan natin ang ating chart. Ang pag-hold po o paninindigan ng ascending channel. Sa kasalukuyang pwesto ni XRP, malapit po sa lower boundary dito. Ang puntong ito ang dapat na bantayan natin. Kung ang suportang ito ay mananatiling buo at hindi po ito bibigay ang target na $6.02 ay mananatiling buhay at ang kabuuang structure ng market ay mananatiling matatag
para sa mga susunod na buwan. Ngayon sa aking opinion, ang price level na ito ang siyang magpapasya kung gaano kabilis mangyayari ang susunod na yugto ng paggalaw ng presyo. Kapag ang isang asset ay nakatayo sa ganitong uri ng structural support, ang panganib at ang gantimpala ay nagiging malinaw para sa mga nagpaplano ng kanilang mga hakbang. Ang symmetrical triangle dito ay kumuha ng napakatagal na panahon bago tuluyang nabuo at nalutas. Kaya naman, ang breakout na naglagay kay XRP sa kasalukuyang structure nito ay may dalang mabibigat na implikasyon. Sa presyong $1.009, ang pagsasama-sama ng channel support ang nagkumpirmang structural breakout dito. At ang posibleng tulong mula sa Clarity Act ay parang mga piraso ng puzzle na tumutugma sa iisang direksyon. Ang kailangan lamang nating gawin ay bantayan kung paano po re-responde ang presyo sa nasabing lower boundary bago natin asahan ang paggalaw patungo sa mas mataas na mga layunin sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.